Magandang araw mga kagulay, welcome back sa akin channel. Greggy Farmer nga po po ulit ito. Bali, ngayong araw na to mga kagulay ay magkakabit nga tayo nung pang drip hose natin. Kung makikita nyo mga kagulay, kakabit itong gagamitin nating drip hose. Mga nagre-request ng mga nakaraan na maggawa ko ng kung paano pagkabit. Kung nakasanayan ng iba mga kagulay ay yung ganito ang kinakabit mga kagulay. Itong ganito mga kagulay. Ngayon, hindi na ako magkakabit ng ganito mga kagulay. Kasi nga, ginangat-kat ng daga mga kagulay. Yung ganito. Nasubukan namin yung nakaraan doon. Yung dito nga, nung pinakita ko sa inyo na yun ang gamit namin dito nakaraan. Pero hindi ko lang siya nagawan talaga ng vlog na na simula ng pagkabit. Pero ngayon, gagawan ko siya ng vlog mga kagulay o kaya video sa mga nag-aabang mga kagulay. Ay garden hose ang gagamitin natin mga kagulay. Pero itong vlog na to mga kagulay, may part 1, part 2, part 3 siguro kasi alam nyo naman mga kagulay, hindi na ako nag-i-edit. Kumbaga dire-diretso na kasi yung yung nag-i-edit man lang ako mga kagulay ng mga vlog ko kaya video ko ay pinagdudugtong-dugtong ko lang. Pero yung mga hindi kasi ako kumbaga na sa oras kapag mag-i-edit pa mga kagulay. Kaya siguro itong lalagay namin ng drip mga kagulay, meron siyang part 1, part 2, part 3 mga kagulay. Abang-abangan nyo lang. Basta ito, ipapakita ko sa inyo yung gagamitin natin na drip hose. Ito, 1/2 ang na ito mga kagulay. Ang sukat na itong drip ay na to, garden hose. Tapos lalagyan namin ng ganito. Ito na siguro yung pang part 3 niya mga kagulay, yung paglalagay ng ganito. Ito. Dito nalalabas yung tubig mga kagulay. Ito. Awan ko anong tawag dito mga kagulay, drip valve ay drip. Awan ko, anong pangalan nito mga kagulay, kalimutan ko na. Basta pwede na, kapag naka-close to mga kagulay, tutulo-tulo lang yan. Pwede natin palakasan yan mga kagulay. Yan. Hindi na sana ako magkakapit mga kagulay, kaso lang baka sabi nga nila magtatag-ulan na, kaso lang baka mamaya na naman dire-diretso na naman ng init na 3 buwan ay kawawa yung talong natin mga kagulay. Kumbaga para dun na yon, kasi alam nyo naman ako kapag nagtanim ng talong, kapag natapos ay tinataniman ko kagad ng sitaw o kaya pepino mga kagulay. Siyempre malawak-lawak to mga kagulay. Kung dilig tayo ng dilig ng mga kagulay, sa labor mga kagulay. Kaya lalagyan na lang ng ganito para kapag halimbawa magtatanim na dito ng September kasi to mga kagulay, pinaggalingan dati ng talong, para kahit na pabayaan doon, punuin lang yung drum, open lang, ay magdidilig na siya ng kusa mga kagulay, para kahit dito makapagtanim na kami, kumbaga makatrabaho na kami kagad dito mga gulay. Depende rin sa gagamitin kong abono mga kagulay. Kapag halimbawa magyayara na ako mga kagulay, hindi pwedeng ipadaan dito mga kagulay kasi maliit to. Kasi alam nyo naman yung yara mga kagulay ay napakalagkit niya mga kagulay. Tapos yung omega naman, kapag omega ang gagamitin ko pa rin mga kagulay, pwede natin ipadaan dito kasi ito talagang drip hose na to, pang tubig lang talaga siya mga kagulay. Pero kapag agronik pa rin ang gagamitin ko, yung omega nga, pwede natin ipadaan dito mga kagulay. Pero kapag yung magyayara ko, hindi siya pwedeng ipadaan, gawa nga ng maliit. Yan, tingnan nyo mga kagulay, maliit siya. Tapos alam nyo naman yung yara, malagkit siya mga kagulay. Kaya kapag magyayara ko, hindi natin ipapadaan dito mga kagulay kasi malagkit ngayon. So pupunta tayo doon mga kagulay, papakita ko sa inyo kung paano pag-install namin. Yun nga, ulitin ko, may part 1 siguro to, kaya part 3, part 2, mga ganun mga kagulay. Papakita ko na lang sa inyo mamaya mga kagulay kung paano namin i-install doon mga kagulay. So ayun mga kagulay, dito na nga tayo, kinakabit na natin yung garden hose natin mga kagulay. Bali itong garden hose na to mga kagulay, sa isang plot, di ba double row ako, lalagay na natin sa gitna yan mga kagulay. Yan, lalagyan natin sa gitna. Awan ko kung nakikita nyo kasi sobrang init mga gulay, di ko makita dito sa ng cellphone. Yan, lalagay dito sa gitna, tapos dito sa pinaka main hose pa talaga niya mga kagulay. Yung didos na na hose natin mga kagulay. Kumbaga may drip valve pa rin tayo mga kagulay. May drip valve pa rin tayo. Ito, titignan natin mga kagulay. Itong natin, hose natin, kumbaga galing to doon sa tanim nung October mga kagulay.
Kaya kung mapapansin nyo may butas na yan mga kagulay, dyan kasi namin dyan yung ano, drip valve. Bali itong hose mga kagulay, kung may drip valve na halimbawa, dito isusuot mga kagulay yung drip valve para meron siyang patayan. Kasi hindi naman natin to pwede na pagsabay-sabay na buksan mga kagulay kasi hindi niya kakayanin. Kasi gravity nga lang ang gagawin natin mga kagulay. Tapos ito nga kapag nasa gitna to halimbawa mga kagulay, nandiyan eksakto yan yung butas ng mga kagulay oh. May drip valve dyan. Basta nga yung katulad ng sabi ko kagaya, gagawin ko na lang ng part 2 kaya part 3 mga kagulay. Tapos ito, itong makikita nyo na to mga kagulay, ewan ko nakikita kasi sa cellphone ko di makita. Pasensya na mga kagulay, iano yan dyan. Yan, tapos ito dun yan mga kagulay, ganyan. Nandyan na yan. Yan, ewan ko nakikita nyo mga kagulay, ang gulo ko ng vlog ko ngayon. Yan, tapos yan doon. Tapos yung ito dito mga kagulay. Yan ang style niya. Basta ipapakita ko rin sa inyo mga kagulay kasi gagawin pa nga namin. Kumbaga, inano ko lang siya sa part 1 mga kagulay. Part 1 itong pagkakabit ng drip irrigation natin mga kagulay. Bali dito ko pinano sa gitna mga kagulay. Kasi ito, bubutasan dito mga kagulay, tapos ito puputulin, papunta naman doon mga kagulay. Kaya nga sabi ko, hindi pwedeng pagsabay-sabayin kasi gravity lang yung gagamitin natin mga kagulay. Kung maga nakahanging yung ano, 3 drum. Ang init. Mainit dito mga kagulay oh. Ay. Dito, puputulin to, may drip valve dito, tapos may drip valve ulit dito. Pero hindi natin pwedeng pagtapatin yun, mang drip valve niya mga kagulay. Gawa ng magsasalubong doon, hindi na papasok yung tubig. Kapag dito yung butas, dito naman sa kabila yung isa mga kagulay, tapos papunta doon. Kaya ganito to, nandito to mga kagulay, puputulin din to. Tapos yun nga, kakabitan ng ganito. Basta ipapakita ko rin sa inyo, huwag kayong mag-alala mga kagulay, ipapakita ko sa inyo kung ano yung style niya. Kaya ako ganito ang ginawa namin mga kagulay, yung pinaliwanag ko kayo na yung flat hose na drip hose mga kagulay ay ginangat-ngat na mabait. Hindi ko pwedeng banggitin yung pangalan ng magngangat-ngat kasi baka magtatanim pa naman tayo ngayon sa A20 ang tarim na ito, kaya kailangan anong petsa na ngayon 9, kailangan namin to may kabit lahat. Kung tatanungin nyo ako mga kagulay kung ano mas magastos, ito mas magastos to mga kagulay. Ang kaso naman dito mga kagulay, siguro naman to, sigurado naman to na hindi nangatin ng ano, mabait mga kagulay. Saka katulad nga yung sinabi ko, kasi yung drip hose na isa mga kagulay yung flat ay sa ilalim ipapadaan yun. Kaya ginangat-ngat siya ng mabait mga kagulay. Kaya yun nga, yung mga iba, kaya nagtataka kami nakaraan, nagdidilig naman kami, nag-aabono naman kami, ay pangit yung performance ng talong. Tapos yung nandoon naman, walang drip hose doon yung nandoon. Naalala nyo kakabitan ko sana nakaraan pero hindi namin naikabit. Ito ngayon, ito yung ikakabit sana doon, hindi namin naikabit. Dilig-dilig lang naman ang ginawa namin. Maganda naman yung performance doon mga kagulay kaysa dito na may drip. Kaso pangit yung performance, yun nga, nung tinanggal namin yung drip hose sa ilalim ay ang daming ngat-ngat ng mabait. Kaya ito na napag-desisyon na namin nung may-ari ng lupa na di bali mas gumastos naman kami, magagamit naman namin siya sa susunod mga kagulay. Yan, mas magagamit namin, yun nga lang mas magastos siya. Sasabihin na naman dyan ng mga bases ko, sobrang gastos na, mababawi rin naman yan mga kagulay. Ganun talaga, kailangan talagang mag-invest mga kagulay, hindi naman yung isang gamitan lang naman to. Kasi alam nyo naman to, itong garden hose, hindi naman siya basta-basta maano yan mga kagulay kasi makapal yan. Yan. Bali ilang rolyo ang magagamit dito, mga nasa siguro mga kagulay 30. Kasi ito nakakawalo na kami dito pa lang, ilang pangalan nito, ilang plat pa lang ang nagagawa namin. Kung magtataka kayo mga kagulay bakit may mga ganito, ito nga nakaraan nga buti nga hindi ko ginawa ng vlog yon. Nung nakaraan na magtatanim sana ako ng Red Dot F1 kaso lang nadali kasi siya. Hindi naman kasalanan nung nagseedling, hindi naman sa ganun mga kagulay, kaso lang kumbaga naubusan yung namatay yung dating pano ko ng talong, tapos pinaano niya ng sili, hindi siya naka-seedling tray mga kagulay, hindi talaga pwede hindi naka-seedling tray. Kumbaga naka-seedling tray siya kasi, tapos kinarton niya, siyempre bumiyahe pa, tapos tinanim namin, ayun nga, tapos medyo magulang na rin yung yung sili, matataas na rin. Kaya talagang namatay siya mga kagulay, halos namatay lahat. Meron ka siguro makikitang mga buhay dito, mga ilan-ilan. Saan na ba yung buhay dito? Ayun mga kagulay, may mga buhay doon, ayun oh. Ayun.
Yung buhay doon mga kagulay. Mga ilan lang yung mga buhay mga kagulay. Bali dito, bago to taniman, kapag nakabit na tong drip hose, dadryrer namin, tapos bago taniman mga 5 days before ay kailangan namin tong ma-sprayan gawa nga ng mas mauuna pa siguro lumaki tong mga mga damo. Kaya kailangan nating sprayan na lang siguro ng basta para wala talaga, alam nyo naman kapag madamo, doon nanggagaling yung mga insekto. Doon din nagtatago kapag nag-i-spray tayo mga kagulay. Ayan siya. So ayun mga kagulay, siguro puputulin ko na lang dito sa itong video na to, kaya vlog na to. Papakita ko na lang sa inyo yung part 2. Gagawa na lang ako yung pagkakabit nga namin nung nung sinabi ko. Saan na ba yun? Ito, pagkakabit namin ng ito. Pagkakabit namin ng ganito. Ito. Bale bubutasan namin ng unti dyan, tapos sasaksak namin. Yan, tapos dyan, tulo-tulo na yan. Ito, ang plano ko dito, taniman na lahat ng butas mga kagulay kasi total 50 naman to. Kaso lang tapat-tapat na siya mga kagulay. Kasi kung iisipin nyo kasi mga kagulay dito, tataniman dito. Kasi pangsili talaga to mga kagulay, itong spacing na to. Tataniman dito, tapos dito na, masyado ng malayo mga kagulay. Ano na siya na alos 50 kasi 1 meter na magiging distansya niya mga kagulay. Kaya ang plano dito, taniman na lang siguro lahat ng butas mga kagulay, tapos tapat-tapat na lang siya. Total nag-wire pruning naman ako, hindi naman siya kakapal masyado doon sa ilalim niya mga kagulay. Bali ang kakasya dito siguro mga nasa 5 plus na talong mga kagulay. Kasi hanggang doon yan, baka yung doon, taniman na lang ng pipino mga kagulay. So hanggang dito na lang ako mga kagulay. Sa bago pa lang sa munting channel ko, huwag niyong kalimutang mag-subscribe. I-click nyo na rin po yung notification bell para updated kayo lagi sa gagawin kong video tungkol dito sa mga diskarte ko. Hindi ko po sinasabi na gayahin nyo. Kumbaga sa akin ay magiging basihan lang nyo mga kagulay, kasi marami na ako nagiging bashers mga kagulay. Sabi ganito, magastos, maganyan, ganyan. Hindi ko naman po ako gumawa ng vlog o kaya video para gayahin nyo mga kagulay. Magiging basihan nyo lang mga kagulay. So hanggang sa muli mga kagulay, God bless po sa ating lahat.